puntahan natin si Sir Bad ngayon, Mabsat. Nandito tayo sa channel ni Sir Bad, no? Baligod, 18 Marines, Marines or Marites. Nilaglag si Loren, nagdala sila ng maleta sa bahay, pero hindi nila nakita kung naipasok na yung maleta. Ay, Diyos ko po. Loren Legarda. Kumbaga, ito yung another admission na nagkamali sila. They made a very terrible mistake. At bakit ngayon lang nila ginawa yung pagbabawi? Dahil si Loren ay nasa minority na or grupo nila Cayetano, Senate President Cayetano. Bakit hindi nila ginawa ang pagbawi noon pa? Kailangan pa si Loren umattend ng hearing last week para sabihin mga bayani ang mga 18, Huwag na natin tawagin Marines kasi nagagalit na ang mga tunay na Marines kasi 12 lang pala dito ang 14 lang pala ang Marines, 12 ay na dishonorably discharged. Ibig sabihin may mga kasalanan sila, may mga sila, wanted sila sa mga pagpatay ng tao at pagnanakaw ng pera sa Marines. Yung iba 8 weeks lang, kaya na sila, itinakwil na sila ng mga tunay na Marines. So Marine test na lang talaga tawag natin sa kanila, Marine test. So bakit ngayon lang nila kailangan pa tawagin sila na mga bayani ni Loren para iklaro nila na hindi sila nakadeliver ng pera dito. Pero nakakatuwa ito at malaking problema talaga ang sila Baligot at Marintes. Kung i-deny nila na hindi totoo na nag-deliver, ay they will confirm na pagsisinungaling halos lahat ng mga akusasyon nila, di ba? Sabi sa mga lawyer, falsis in uno. Pagkakamali or pagsisinungaling sa isa, pagsisinungaling sa lahat. Kumbaga, kung maraming pagsisinungaling sa payag mo, hindi na magiging kapani-paniwala ang payag mo. Pero dahil magaling na lawyer naman ito si Baligot, meron sila middle way na kita na para i-explain na hindi namin totally binabawi yung pahayag namin sa affidavit namin earlier pa, di ba? Affidavit namin. Pero nag-deliver nga kami ng pera. Nung naroon na yung pera sa bahay ni Loren o sa gate ni Loren, hindi namin nakita kung naipasok ba ito. So ibig sabihin, nagdala sila doon, 6 na maleta, 4 ba o 6 na maleta. Nag-deliver sila ng 4 or 6 na maleta na sabihin natin nakakahalaga mga 20 million. Yun lang pwede kumasya sa malaking maleta, mga 20 million. Iniwan lang nila sa gate, umalis na sila, hindi nila nakita kung naipasok ba yung maleta o hindi. So kung sabihin natin 20 million, sabihin natin 5 maleta. That's 100 million. My goodness. Bakit pa maggwardya pa kayo sa maleta? Sana pala pinakwan nyo na lang, DHL nyo na lang yung maleta. O kaya iniwan nyo na lang sa guardhouse. Dito sa amin, pwede mag-iwan ng guardhouse Wala kami rito. Hindi ka papasukin dito, pwede iwanan sa guardhouse Lalo na kung tinawag kami ng guard na wala pati yung gardener maid or driver namin dito. So pwede iwanan sa So kung ganyan pala kayo kapabaya sa pera namin yan, bakit anong klaseng bodyguard kayo? Anong klaseng kaya tama talaga yung sinabi ni Tulfo na kargadores lang talaga kayo. Biro nyo, 100 million iiwanan nyo lang sa gate. Hindi nyo lang man siguraduhin na may tao lumabas, driver ba, security ba, official, o kaya anak ba ni Loren, si Congressman Lebiste ba, or maid ba, or gardener ba,
ang lumabas o Butler ba ang lumabas para hilain yung 100 million mga maleta sa loob ng bahay. So mas kaya hindi na sana ako magba-vlog today pero masyado talaga tayo ginagago ng mga ito eh. Maniwala ba kayo doon na pwede mag-iwan ng estimated 100 million sa gate ng bahay at hindi naman nila itutulak? Kaya nga kinuha sila, hinari sila eh para itulak nila sa loob mismo ng bahay sa kwan ba? Sa sala ba o sa kwarto ba o malapit ba sa vault? Mabigat 'yan, ilang kilos rin 'yan, mabigat 'yan. Mabigat 'yan. Hindi ang kaya ng mga maid lang ni Loren. Trabaho nila para itulak ito sa loob. Pero ngayon sinasabi na, deliver lang kami. Wala na kami paki kung hindi na namin nakita kung naipasok ba. Hindi nila nakita kung pinadyakan ba pinagsisipa ba ni Loren yung mga maleta. Sabi, hindi ko kailangan yan. Sinipa-sipa para kunin ng mga dumadaan na ibang neighbor niya. Uy, maleta sa inyo na yan. 100 million sa inyo na yan. At sino papayag na mag-iwan ng maleta sa labas ng gate ng bahay? Hindi mo alam kung bomba yun. Unang gagawin mo, tatawagin mo ng security. Pati bomb disposal unit, ipapatawag mo. May nag-iwan ng maleta sa bahay ko. Kaya the only logic that we can infer dito, talagang paglalaglag ito kay Loren. Kasi wala na, naipit na sila eh. Kung sasabihin nila, babawiin nila totally, lalabas, sinungaling sila. Wala na silang kredibilidad. Pero sa pagsabi nila na naiwan nila sa gate, o sa lahat ba, sa garden ba, or wherever, sa bahay ni Loren, pero hindi na nakita kung kinuha ng mga bata ni Loren, or kinuha ni Loren, binilang ni Loren, pinapalabas nila na totoo na nagde-deliver talaga sila sa bahay ni Loren. Otherwise, sabi nga nila, kasama nila si Saldico. Otherwise, hindi pupunta si Saldico, may dala-dalang maleta sa bahay ni Loren. At the fact na pumunta si Saldico, ibig sabihin, hindi lang ito isang beses na ginawa nila. Maari may mga ibang beses, ibang tao nagde-deliver, baka marami sila ibang grupo. Kumbaga, bakit kung hindi regularly nagde-deliver si Saldico ng pera kay Loren, bakit kailangan dalhin ang mga... Medyo mababawasan lang po yung bigay ko po sa inyo. Magpropose na po sana ako kay Ana. Parang kinokonfirma nila talaga ang the real implication there. Sinusubukan nila bulahin si Loren, sinusubukan nila lokohin si Loren, sinusubukan nila isalba si Loren, pero sa akin ang dating mas napalala pa ang sitwasyon ni Loren kasi ngayon kinumpirma nila na talaga nag-deliver sila ng pera. Wala na tayong paki kung naipasok ba yung pera o hindi ba naipasok yung pera. One thing is clear, nag-deliver sila ng pera kay Loren. So in short, kahit anong pambobola ginagawa nila kay Loren, one thing is clear, nag-deliver talaga sila ng pera. And they are confirming na nag-deliver sila ng pera. So pakinggan natin. So niloloko talaga tayo kaya minsan gusto ko mag-rest muna pero hindi matanggap yung utak ko na yung harap-harapan tayo niloloko. Pero mo mag-deliver ka ng estimated, sabi natin, 50 to 100 million, iwanan mo lang sa gate. Hindi mo lang naman itutulak paloob. Anong klaseng kwan yan? What kind of logic is that? Pero, syempre, akala nila, bobo tayo lahat. Bobo tayo lahat. Sige, ibebenta nila sa atin itong naratibo. Kasi bobo daw tayo eh. Maniniwala daw tayo na pumunta si Saldico, kasama sila, dala-dala yung maleta, and then iniwan lang yung maleta sa gate, umalis na si Saldico, umalis na rin sila. So ngayon, sinasabi nila, hindi daw pala sila nag-deliver ng pera kay Loren. O hindi daw pala tumanggap ng maleta si Loren. Pero nag-deliver sila. Eh kung talagang hindi tumatanggap ng maleta si Loren, nireport sana ito ni Loren sa pulis. Tinawag sana yung pulis, oy, may nag-deliver, pine-frame up ako, may tao pine-frame up ako. Pero sabi rin naman nila, pumasok sa loob. Nag-usap si Saldico at si Loren. O sabihin natin, hindi nag-usap si Saldico. Pumunta lang sa garden ni Loren, umihi. Kasi ihing-ihi na si Saldico.
O nagpa-CR lang sa bahay ni Loren? O hindi natin alam kung ano pang ginawa kasi hiwalay ito nakakulong yung asawa ni Loren at hiwalay sila. Pero one thing is clear, nag-deliver sila ng pera. Ngayon sinasabi nila, dahil lang tinawag sila, nasa grupo na nila si Loren at tinawag sila bayani, binabawi na nila. Wag nyo, lokohin nyo na lang ang lelong nyo. Yung kapwa DDS nyo na hindi nag-iisip. Kasi ang dating sa akin, hindi yan denial. It's more of an admission. It's more of a pagladlag kay Loren than a denial. So, panoorin natin to. Press con ni Baligot, and we thank ABS-CBN for this video. Dali. Nagloloko yung sound. Dapat sana kasi nag-attend sila nung the group of Edwin daw. No? Ang dami pa sa kali. She was not interviewing but rather anyway. Ang sabi sa akin, attorney, bakit nasama si Laila de Lima sa listahan ng mga Congress members na hindi naman siya membro ng Kongreso noon? No? At pinapalabas nila ngayon, peripheral issue. The central issue is, did she receive or not? Then, dinamaintain nila na nakatanggap sila. Hindi na ibigay sa iyo na picture eh. So, nagbigay sila ng mga pictures, no? Na yan na 10 na lang eh. Ilaglag mo. video at saka si Dalapon, no? Sabi nila, Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Loren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami. No? Paghinto namin sa gate nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok ka agad si Saldico doon. So remember, nagbukas. Nagbukas. Sa number 40 Cambridge Street. Nagbukas. Hindi pa nag-doorbell. Timbre na. Timbre na. So kahit sabihin nyo na, iniwan nyo lang yung maleta, ipinasok nyo yung maleta, it doesn't matter. It's still a pre-planned delivery. Pagdating ni Saldico, nabuksan ka agad yung gate. Hindi na siya nag-doorbell. Kumbaga, nag-aabang na. May nag-aabang na butler ba or maid ba or ano bang, o malay nyo, si Juan mismo, si Congressman Lebiste mismo. Dali, nabago yung kanuri. Senator Cheese, no? Kasi siya yung minority yata noon, no? Si Mark, si Senator Loren, ang magkasama sa majority. Magkasama sila tulpo noon, no? Tinanong po kay Cheese Escudero. So, ang nangyari po ay, sir, meron pa kaming hindi na ibigay sa iyo na picture eh. So, nagbigay sila ng mga pictures, no? Na doon mismo sa bahay ni, at pagdating sa Senator Loren, nag-usap sila, same process. So, meron si Orbilio at saka si Dalapon, no? Sabi nila, Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Loren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami. No? Paghinto namin sa gate, nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay magbukas yung gate. Pumasok ka agad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng 2 maleta. Dalawa lang pala, dalawa. Pagbaba namin, at pagbaba ng 2 maleta galing sa backup, ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya lamang, sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Saldi, sumakay na sa sasakyan, at umalis na kami. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldico. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng ng statement na ganyan, no?
So ang ginawa ko po buong March ay pinapirma ko po sila. Tingnan nyo. Yung bata na si Mark Tiksay, naibaba yung maleta. Nilagay sa gate. Paglabas ni Saldico, na-close ulit yung gate. Hindi na nila naitulak paloob. Sinong gagong homeowner na nakita na may maleta, paglabas si Saldico, andun na yung maleta, sinong gagong homeowner or yaya ng homeowner na makita na hindi ipapasok yun, i-close lang yung gate. Hanggang umalis na si Saldico, umalis na si mga 18 Marines na convoy, naiwan ang maleta. Naka-close ang gate. Eh kung dumaan yung guard nun, pwede i-report yun. Uy, may maleta sa bahay ni Loren, baka bomba. Natawagan na sana ng SWAT o ng fire department. So, Attorney Baligon, you are my friend. You know I'm not stupid. Attorney Baligon, you know. Intellectual ito si Attorney Baligon eh. Intellectual. He loves to talk about Marxism, Leninism, Mao Zedong. Medyo left-leaning siya. Pero he's an intellectual. In fact, close na close siya sa mga anak ko na nakabasa rin ng Communist Manifesto. Kasi yung mga anak ko intellectual eh. They welcome all ideas. Well, democratic sila. They love democracy. But they discuss and they read about all ideas, including the Communist Manifesto. So, well, suffice it to say, mas matalino sa akin yung mga anak ko. Sila lang nakakaintindi kasi naging family friend namin na ito si Baligot pati asawa niya eh. Sila lang nakakaintindi sila lang nakakaintindihan yung pinag-uusapan nila, mga teorya from Greek capitalism and everything, ganun. Tayo naman practical lang tayo sa buhay. Hindi natin makain yan. Sila happy sila mag-discuss niyan over red wine sa isang class na hotel. So intellectual siya. Kaya siguro ganito ang nakikita niya na mabibili natin itong ganitong klase explanation dahil ang tingin niya bobo tayo. Hindi natin ideya nila Freud, nila kung sino-sino man, mga intellectual, mga French philosophers, Latin philosophers, Greek philosophers, kahit theologian sila, Saint Aquinas. So, lohika. Yan. Love na love nila i-discuss yan eh. So ngayon, pinaglalaruan tayo dahil bobo tayo eh. Sila lang matalino, bobo tayo eh. Sila lang intellectual, tayo vlogger lang tayo eh. Negosyante lang tayo. Ay, buhay. Sige, tuloy tayo. Pero siyempre, hindi naman tayo ganyang kabubo. So sabi, sa maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit. Ulitin natin konti. Maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, they rectified it. Pagdating namin doon, unang sasakyan, Ulitin natin. Cordelio at saka si Dalapod, no? Sabi nila, Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Loren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami. No? Paghinto namin sa gate, nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok pa agad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng 2 maleta. No? Pagbaba namin, pagbaba ng 2 maleta galing sa backup, ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya naman, sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Salvi, sumakay na sa sasakyan, at umalis na kami. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldico. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan. No? So ang ginawa ko po buong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiusapan ko si Mike Defensor. No? Sec Mike, ako, may access na ba kay Senator Loren? Bakit? Ganito yung sinasabi ng 2 sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng 2 sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren nakasuhan yung 2, ibinibigay ko ang ebidensya.
pwede niyang kasuhan ng perjury yung dalawa kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay? Second po, na gusto kong i-emphasize sa inyo, yung napangalanan sa affidavit na yan, gaya ng sabi namin sa affidavit, Okay, Kenneth. So, hero pa raw sila na kinokorek nila yung mistake. Hero sila sa mga DDS. Maniwala mga DDS dyan eh. Maniwala dyan na wala nakatanggap si Loren. Pero tayo, mga critical thinkers, ang unang papasok sa isip natin, bakit nagdala ng dalawang maleta doon? Bakit sumama si Saldico? Bakit pumasok si Saldico? Bakit iniwan ang maleta? So it doesn't matter whether tinawag ba ni Loren yung garbage collector para kunin yung maleta kasi ayaw niya ng pera kasi bilyonaryo naman anak niya. Or pinasunog ba ni Loren yung maleta or tinurn over sa SWAT? Baka may bomba. Or iniwan lang ba niya doon? Rin naman. But the point is, fact is, they admitted with Saldico, nagdala sila ng dalawang maleta. That is clear. So still, sa akin, I wouldn't call that denial. I wouldn't call that denial. I wouldn't call that pagbabawi. That's an admission na talaga nag-deliver sila ng pera kay Loren. I don't give a damn what Loren did with that money. Sinunog niya ba yun? Ginawa ba niya ng soup yun? Pera na yun? Pinapick up ba niya sa SWAT? Pinakwan ba niya? Iniwan lang ba niya sa araw at ulan yung maleta na yun? Sa labas ng bahay niya? It doesn't matter. The fact is, nag-deliver ng maleta at si Loren did not report to authorities na mayroong tao nag-iwan ng maleta sa bahay niya. Tayo naman, hindi naman kailangan maging kasing yaman ni Loren para kahit baro-baro ka lang eh. Mag-skandalo buong neighborhood kung makita na may nag-deliver ng maleta sa bahay mo. Agad, either kukunin mo or tawagin mo yung barangay. Bakit may maleta sa labas ng bahay ko? Lalo na sa mga high-class subdivision na maraming mga bilyonaryo. Tulad yung subdivision ni Loren. So, Naka-off yung mic ko. Sorry. O yan, mabsat, no? Okay na tayo kay Sir Bad. So, ito nga mabsat, no, na sinabi nila na hindi daw nila nakita si Loren Legarda na pinasok yung maleta. Basta nandun lang daw, iniwan na lang daw. So, hindi nila alam kung mayroong kumuha talaga sa maleta. So, ngayon, safe na si Loren, mga kakabsat. Diyos ko puruti. O siya, mag-second to the last topic tayo, mabsat. Puntahan naman natin si Attorney Enzo, mabsat. Countan muna tayo. Here we go.